problem, parehas lang naman siya actually. Yung sinod pag natin, Q1 ay QA, QB, tapos QC. Usually, may mga given dyan. Halimbawa, yung assignment ko. Ito, for example, positive 1 microcoulomb. Ito naman, positive 100 microcoulomb. And then negative 100 microcoulomb. Tapos yung kanyang side ay 100 cm. Ang sinagot na natin dito, ito, di ba? F net C. Since ito ang hinahanap natin, at sa exam nyo, inilagay naman ako na ng formula. Pero yung formula niya, basic lang siya. Halimbawa, ito, square root lang siya ni summation of f of x squared plus summation of f of y squared. Pinaka-importante sa lahat, marunong kang mag-diagram. Kasi 5 points yun, at the same time, doon nakasalalay lahat ng magiging solution mo. Kaya pag nagda-diagram, for example, since assignment ito, sagutan natin si letter B. Kung si letter B, ibig sabihin, siya yung pumunin natin. Ang common na naging mistake ng iba, nililipat nila yung letters, nire-rearrange nila. Ginagawa nila nagiging QB, QA, tapos QC. Ginagawa nilang ganyan, which is mali. Kasi, hindi mo pwedeng galawin yung structure. So, yung mali ito. Ang gagawin mo lang, ilalagay mo sa Cartesian plane si QB at the origin. Katulad nito. Isulat mo si QB and then put the Cartesian plane ang nasa gitna siya. Tapos, ang drawing mo, same pa din siya. Ilalagay mo pa rin sa taas si QA, tapos sa right side si QC. Diba? Same pa rin yung drawing niya. For example, ang hinahanap si QB ay si QC. Ang magiging drawing mo naman is si QC, lalagay mo siya sa gitna. Tapos sa taas, si QA pa rin, tapos dito si QB pa rin. So, ganito dapat yung naging drawing nyo. Kung ang hinahanap mo ay si F net C. So, drawing pa lang dapat master na lang siya. 5 points ito, pero hindi pa tatapos. Kasi, may hanapin tayo dito na, wala na ako, may hanapin tayo dito na 6 na variables, 6 na label. So, yung 6 na label na yun, magsisenter dito kay QD. Since siya yung hinahanap natin. So, first, ano yung interaction niya kay QA? Since ito ay positive, ito ay positive, at ito ay negative, kung mag-i-interact siya kay QA, anong magiging direction niya? Towards QA or away from QA? Away. So, maglalagay ka dyan ngayon ng arrow, diretso lang siya na ganyan. At ang label niya is F, B, A. Na? Okay. May isa na tayo. 6 dapat yan. Pangalawa, si B kay C, ano yung interaction nila? Towards or away? Towards. So, therefore, papunta siya dito. So, ang magiging pangalan niya is F, B, C. Kaya, kung isusulat natin siya, okay naman, dire-diretso mo na siya dyan, pero pwede din i-separate mo siya para mas malinaw siyang tingnan. Halimbawa, ganito. Ito si QB mo, papunta dito, ang pangalan niya FBC. Papunta naman dito is FBA. Di mas malinaw na siya, di ba? Mas malinis tingnan. Ngayon, kukunin natin si FBAX and FBAY. Dito naman, FBCX and
ikakabit mo lang siya sa diagonal at doon sa charge. So kung ito si FBA, ibig sabihin, ano na siya? Mas preferable pala na ang angle niya nakadikit kay x-axis. Kaya dito mo ilalagay ang kanyang angle. Since nandiyan yung angle mo, nakadikit si diagonal kay So ito ngayon, na horizontal is your x-axis. FBA x. Tapos, ito namang patayo na nakakabit sa kanya ay si FBA y. So, ididikit mo lang siya dyan. In terms of angle, since ito ay equilateral triangle, ang equilateral triangle ay merong 60 degrees sa loob, kaya ang rule na i-apply natin dito is opposite angles are equal. Kaya ito ay magiging 60 degrees. And also, okay na tayo dito. Meron na tayong FBA, may X, may Y, meron na din angle. Dito naman tayo kay FBC. Saan natin inilagay si FBX? None other. Ito na po mismo si FBX. FBX. Si FBCY, may kulang pala. FBCX. Si FBCY, nasan siya? Wala siya. Kasi, naglapat siya sa x-axis. Pag naglapat siya sa x-axis, ibig sabihin ng FBCY mo, automatically 0. Pero ipakita mo pa rin. Ngayon, halimbawa, hindi ganito yung drawing natin. Yung naging drawing natin is, papunta for example, paakyat. Ano ngayon ang value ng F? Ay, may klase na ako. Ano ngayon ang value ng, ng X? 0. Kasi naglapat siya sa axis. Pag naglapat siya sa axis na yon, yung opposite axis niya, 0 yon. Ang Y niya, matik, kung ano yung value nito. So dito, matik, ang value ni FBCX is equals to the value of FBC. And your angle is 0 degrees. Lahat ng lalapat sa axis, ang angle na gagamitin mo, 0 degrees. Okay? So ito na po yung magiging diagram mo. Dapat makita si force of interaction, x and y components, and the angle. Also, kung nakalapat naman siya sa axis, andun pa rin si force of interaction, tapos si x and y component, tapos si angle. So ito, pinakita ko lang naman ito. Ayan yung natin. So this is your diagram. Ayan. Yan po yung diagram. 5 points yan. At mula dito, dito tayo ngayon kukuha ng mga formulas nila. Halimbawa, si F, B, A. Anong formula niya? Coulomb's law. Hindi given ang formula ng dito, ng FBA. Nakalagay lang ito lang. Kasi na-assume natin, alam nyo na yun. That is K, Q, B, QA over R, B, A. So, since ang mga values natin dito ay naka-microcoulomb at naka-centimeter, i-convert natin silang lahat. May points yun. So, sa pag-convert pa lang, may 1, 2, 3, 4 points ka na. Kaya kailangan mag-convert. So, para mapamamaya, yan, goods na yan. Dito naman tayo kay F, B, C. Simple lang naman. Papalitan mo lang naman ang ang values niya. A, Q, B, Q, C over R, B, C. Goods na tayo dito. Goods na din tayo dyan. Dito tayo kay X and Y components. Ni F, B, A at ni F, B, C. Para sa X component ni F, B, A, X. Check the signs. Check the signs. FBAX.
Nasa positive or negative x? Nasa negative. Kaya, ayun, bago mo makalimutan, lagyan na tala natin dito. Negative, FPAY, negative, since nasa baba siya. FBCX, positive. FBCY, 0. No need to solve. So, FBA, so lagyan na natin dito ng negative. Simply, FBA, ito, times, since x, cosine, 60 degrees. While FBAY is negative din, negative, FBA sine 60 degrees. And FBCX positive, FBC times cosine 0 degrees. And FBCY is 0. No need to solve since 0 na siya. Pero kung gusto mo pa rin i-solve, pwede naman. Ang formula mo, mapalitan mo lang ito na sine. Ano na siya? Sine. Yan lang. May formula ka na. Pag na-solve mo na yung lahat, ang next step mo is magsusummation ka na ngayon. Summation ni f of x, tapos summation ni f of y. So, pag sinolve mo na to, madali lang naman siya. F, B, C, X plus F, B, A, X. Ito naman, F, B, C, Y plus F, B, A, Y. Then, pag nakuha mo na yung summations, proceed ka na dito. Now, for the angle, madali lang naman yung angle, tangent negative 1, summation of f of y over summation of f of x. Kung ano man yung maging direction, magdidepende siya sa sign na makukuha mo dito. Kapag si x na positive, ibig sabihin ang iyong x ay nasa east. Pag yan ay negative, syempre yan ay nasa west. Pag positive si y, north. Pag negative si y, that is south. So in this case, ang naging sagot kay QB nung sinolve ko siya is ang F net is 90 Newton at ang kanyang angle na nakuha ay 0.50 degrees south of east. Kung ito ay nag-south of east, ibig sabihin, ano ang value ng kanyang x? East. Positive ang kanyang x. South, negative ang kanyang y. Kaya yung kanyang naging sagot ay south of east. So kung ilolocate natin yan dito, nasaan ang south of east? South, pababa, pero east, pa dito. Nasa 4th quadrant siya. Kaya yung magiging drawing, kung gusto mong hanapin kung saan papunta yung ano niya, yung interaction, nasa bandang dito siya. Sobrang liit niya lang. Ganyan, no? Ito yung naging resultant niya. So obviously, mas mataas talaga yung interaction niya papunta dito. Since ina-attract baga siya, positive, negative, pa-attract siya dito. Ngayon, nagre-repel naman siya dito. Kaya, pababa siya. Hindi siya akin, pababa siya. Pero dahil sa sobrang liit ng buwan, kaya napakaliit lang din ang angle niya. Diba? Yun na yun. Pag nakuha mo to, and then ito, matik, that is 32 points.
Kaya dapat i-follow nyo step by step kasi lahat yan, lahat ng values na meron kang solution and answer, ano yun, in 2 points yun. Solution, answer, tapos diagram, 5 points. Maging maingat sa signs, angles, and labels. Kasi dito tayo nagkakamali. Kung dito pa lang, hindi na maayos ang interpretation, mamamali na ngayon yung drawing. Kaya dapat yung muna, itama ang drawing. Kaya na,